Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna sa langit, magpakaligaya ka. Alleluia. Sapagkat yaong minarapat mong taglayin, Alleluia. Ay nabuhay na mag-uli ayon sa kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Magalak ka at matuwa, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay tunay na nabuhay na maguli, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, ay minarapat mong paligayahin ang buong mundo. Kaya't isinasamo naming loobin mo pong sa pamamagitan ng Birheng Maria, kanyang ina, ay matamo namin ang mga kaligayahan ng buhay na walang hanggan, alang-alang din kay Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang hapon muli sa ating lahat. Ang ating pong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Francis Roy Madarang. Magsitayo po ang lahat. Magsiawit tayo ngayon ng papuri sa Panginoon. Magsiawit sa Kanya ng Alleluia. Magdiwang Kanyang bayan sa Diyos na may lalang. Pagkat sa atin ay binigay pag-ibig at buhay. Magsiawit tayo ngayon ng papuri sa Panginoon. Magsiawit sa Kanya ng Alleluia. Ialay natin ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng may sakit, lalo na ng may COVID-19, sa paghupa ng pandemya sa buong mundo, at sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ng mahal-mahal natin sa buhay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan, ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo sila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Panginoon. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya.
Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ng Diyos na dakila, purihin ng mga bansa. Tinipon ng Diyos bilang kawan niya sa awa niya't pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat Magandang gabi din po, Father. at magandang gabi din po sa lahat ng ating nakakasama sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng ating live streaming sa gabing ito. Ang pakikipag-isa ni Jesus sa kanyang Ama ay bumubukal mula sa pagiging bukas ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama at sa matapat nitong pagsunod sa ipinapagawa sa kanya ng kanyang Ama. Mula sa dalawang bagay na ito, dito, sa pagiging bukas at matapat na pagsunod sa kalooban, tumitingkad at napatitibay ang pag-iisa ni Jesus sa kanyang Ama. Sa atin na mga tagasunod ni Jesus, tayong mga tupang ibinigay ng Ama sa kanyang anak upang pangalagaan at gabayan, ay nakikipag-isa din sa ating mabuting pastol na si Jesus kung tayo ay may kahandaang maging bukas
sa kalooban ng Diyos at katapatan na pagsunod sa mga halimbawang iniwan sa atin ni Jesus. Nagagawa nating makipag-isa sa ating pastol kung nalalaman natin ang kanyang kalooban at hinahayaan natin na matupad ito, na lumalim ang ating ugnayan kay Jesus. At magagawa lamang natin ito kung naglalaan tayo ng oras upang marinig ang kanyang tinig. Sa pamamagitan ng paglalaan ng sandaling katahimikan sa araw-araw nating buhay na abalang-abala sa maraming bagay. Doon sa kagustuhan at kahandaan nating maglaan ng oras para sa Diyos, doon natututo ang ating tenga, ang ating kalooban, na marinig ang kanyang tinig at hindi malinlang ng mga huwad na pastol sa ating paligid. Dahil sinanay natin ang ating buhay na makinig sa tunay na pastol, hindi tayo nagdadalawang isip na makilala ang tinig ni Jesus, na tumatawag sa atin araw-araw na sumunod sa Kanya sa maraming paraan, simple man o sa malalaking desisyon sa ating buhay. May iba't ibang tinig tayong maririnig sa araw-araw nating buhay. May mga tinig na nagsasabi sa ating wala kang kwenta, wala kang pakinabang, wala kang ambag, hindi ka kamahal-mahal, wala kang lugar sa mundong ito, at marami pang ibang tinig na nagbababa sa atin kung sino tayo bilang tao. Ngunit ang tinig ni Jesus, ang ating nag-iisang mabuting pastol, ay tinig ng pagmamahal. Na ikaw ay may halaga, na ikaw ay minamahal, na ikaw ay may pakinabang, na ikaw ay may lugar sa mundong ito, na ikaw ay may kakayahang baguhin ang iyong paligid at ang iyong sarili, na ikaw ay binibigyang halaga ng oras ng pagkakataon. Doon sa pagiging sanay sa pakikinig sa tinig ni Jesus, doon lamang magkakaroon ng kakayahan ng ating buhay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya, sapagkat nakikita natin at naruunawaan natin na walang ibang bunga ang pakikinig kay Jesus kundi ang kabutihan ng ating buhay. Katulad ng isang tunay na pastol na walang ibang hangad kundi dalhin ang mga tupa sa sariwang pastulan upang makapahinga. Ito ang hamon sa ating lahat sa gitna ng mundong hindi marunong manahimik at maglaan ng oras sa Diyos. Sa mundong ang gusto lagi ay nagsasalita at binabaliwala ang panahon para sa Diyos. At sa mundong laging sa mga huwad at nagpapanggap na pastol sumusunod. Mga kapatid, kitang-kita na ng ating mata kung sino ang huwad sa totoo. Ngunit nawawalan tayo ng kakayahang matukoy ito sapagkat hindi tayo naglalaan ng oras na makinig kay Jesus. Hindi natin ibinubukas ang ating sarili sa Kanya at madalas binabaliwala natin ang oras para sa Kanya. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Manahimik, makinig, kumilatis, at sumunod.
At sa ganitong pamamaraan, matututunan nating makinig sa tinig ng ating nag-iisang pastol, si Jesus, na walang ibang hangad kundi dalhin tayo sa kapahingahan, sa sariwang pastulan, sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo naway maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihis ng landas ng kabutihan naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit naway maranasan ng kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Idulog natin sa Diyos ang iba pa nating pangangailangan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y dininig. Hindi pinagkait ang aking kaligtasan, pag-ibig mo sa akin. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na naitinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis naming Santo Papa at ni Francisco na aming obispo. Sinoli ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak, maglakas loob tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi po ninyo ang kapayapaan sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa, at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi, na iahayag ng aking puso, na ibinabara ng karalita at kawalan, at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na ilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin, na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao, at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa,
at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinaabot po namin sa inyo ang taos-pusong pasasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng tulong para sa Hapag ni Maria Community Pantry ng ating katedral. Sa inyo pong maliliit at pinagsama-samang mga tulong, marami pong mga tao ang nakakarinig at nakasusumpong kay Jesus, ang mabuting pastol. Kaya naman po patuloy po ang pagtawag namin sa inyong mga puso na patuloy na suportahan at magbigay ng sarili para sa community pantry na ito na maraming tao ang natutulungan at napagagaan kahit paunti-unti araw-araw ang kanilang pinagdaraanan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Regina Celi leitare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit
sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.